Number two, it is also a accountable authority. Anong ibig sabihin ng accountable authority? All guardians of God or ministers of God in the ministry is answerable before God. Ibig sabihin, lakat ng nakaupo, lakat ng nakatayo, lakat ng mga namumuno sa ating gobyerno, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, ang authority nila ay tinatawag nating accountable authority. Meaning, all government officers and leaders are answerable before God. Anong sabi ng Hebrews 13:17? For they watch over your soul as those who must give account. Whether we like it or not, lakat ng tumatayong officers and leaders ng ating gobyerno, lakat sila ay mananagot sa Diyos. Because they are accountable authority. Every leader will one day face the ultimate performance review, and that is God. Hindi sila yung nagre-review sa sarili nila. Hindi sila yung mga nag-check sa sarili nila. Hindi sila yung nag-approve sa sarili nila. Time will come. Lakat ng pinuno ng ating gobyerno will face the ultimate performance review. Ang magre-review ng kanilang assignment, ng kanilang stewardship, ng kanilang function and responsibility, ang Diyos mismo. Kaya mga kapatid, kaibigan, manalangin tayo na makita ng ating mga government officers ng authority nila is just a assigned authority. Ng authority nila is just an accountable authority. Sa napapanood natin, parang ang tatapang nilang lahat, na parang wala silang kinatatakutan, na parang kontrolado nila ang buong takbo ng gobyerno. But take note, it is just an accountable authority. Lakat ng naluklok, lakat ng naiboto, lakat ng nakatayo ngayon, ay mananagot sa Diyos. Kaya pag ikaw ay namuno sa isang gobyerno, naiboto ka, nanalo ka, nakaupo ka, pag sinabing leaders, government leadership, it doesn't mean you can do whatever you want. It is leading, knowing that God is watching. Kasi yung authority mo is accountable authority. Mananagot tayo sa hindi lang tayo sa taong bayan mananagot. Mananagot tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ang nagluklok, ang naglagay, at nagpahintulot na maupo ka sa iyong posisyon. Power without accountability becomes abuse. At ito po yung napapanood natin. Kaya nagdurusa at naghihirap ang napakarami nating mga kababayan. Kaya marami tayong kababayan na nandun sa Middle East, naiipit ng gera, hindi makauwi. Kasi hindi nila alam yung function ng authority. That authority is just an assigned, accountable authority. Every leader will give an account to God. Kaya tayong mga mananampalataya, hindi natin kailangan silang labanan. Hindi natin trabahong labanan ang mga government official. Ang trabaho po natin, ipanalangin sila. Na makita nila that their authority is just an assigned authority. Accountable authority. That they are guardians of God in the government. Ipanalangin natin makita ng mga leaders ng ating gobyerno na sila mga tagapagbantay, mga katiwala ng Diyos na binigyang kapangyarihan para bantayan at proteksyonan ng ating bayan. Hindi para pahirapan, hindi para pagsamantalahan ang ating gobyerno. They are guardians. Hindi sila mapagsamantala. So leadership must exercise with integrity and responsibility as guardians in the government. Yun dapat ang nakikita natin ngayon sa ating mga pamunuan.
na silang lahat ay maging responsable at maging matapat na tagapagbantay at tagapagbigay proteksyon ng ating pamayanan. Because they know that God sees how they treat people under their authority. So under the guardians of authority, point number 1, assigned authority. Point number 2, accountability.